May mga pagkakataon sa buhay na akala natin, natutunan na nating mabuhay ng mag-isa. Sanay na tayo sa tahimik na umaga, sa hapag na isa ang kaharap, at sa gabing wala nang naghihintay sa pag-uwi. Pero minsan, isang taong hindi natin inaasahan ang dumarating at biglang ipinapaalala sa atin kung gaano pala kasarap ang muling mapansin, maalagaan at mapakinggan. Ganito ang buhay ni Elena. 41 taong gulang siya, isang biyuda, at ilang taon nang mag-isang itinataguyod ang anak niyang si Brian. Namatay ang kanyang asawa na si Chris habang nagtatrabaho sa barko matapos atakihin sa puso. Mula noon, naging kahimik ang mundo ni Elena. Wala siyang ibang inisip kundi ang kanyang anak at ang maliit niyang online business na siyang pinagkukunan nila ng pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi naman siya miserable. Sa totoo lang, natuto siyang maging matatag. Siya ang gumagawa ng desisyon sa bahay, siya ang kumakayod, at siya rin ang laging nagsasabi sa sarili na kakayanin niya. Ngunit may pagkakaiba ang pagiging matatag sa pagiging tunay na masaya. Minsan, kagdahimik na ang buong bahay at tulog na si Brian, napapatingin si Elena sa bakanteng bahagi ng kanilang sala. Wala siyang hinihintay. Wala rin siyang inaasahang babali. Matagal na niyang tinanggap na may mga taong minsan lang dumarating sa buhay natin. At dahil doon, uluyan na niyang isinara ang puso niya. Hindi niya naisip na may isang taong malapit nang kumatok sa pintuan ng kanyang bahay at unti-unting gugulo sa katahimikang matagal niyang inalagaan. Isang hapon, umuwi si Brian na may kasama. Pagbukas ng pinto, napatingin si Elena sa isang binatang may backpack at simpleng ngiti. "Ma, si Luis nga pala. Kaibigan ko sa college." "Good afternoon po," magalang nabati ng binata. 23 taong gulang si Luis. Bata pa siya kumpara kay Elena, ngunit sa unang tingin pa lamang ay makikita mong marunong siyang makisama. Palabati, mapagbiro, at tila madaling kakisamahan. Hindi agad naunawaan ni Elena kung bakit kasama ito ng anak niya. "Ma, piwid bang dito muna siya tumira?" Napatingin si Elena kay Brian. Ipinaliwanag nitong napalaya si Luis sa inuupahan niyang apartment dahil hindi siya nakabayad ng 2 buwang renta. May part-time job siya, ngunit hindi sapat ang kinikita para matugunan lahat ng gastusin. "Tita, pansamantala lang po," agad nasabi ni Luis. "Hindi po ako magulo." "Maingay lang po kapag gutom." Napailing si Elena, pero hindi niya napigilang mapangiti. "May trabaho kaya?" "Opo, part-time po." Kaya lang kinapos talaga. "Nag-isip sandali si Elena." Alam niyang kailangan ng binata ng kulong. At kung kutuusin, kaibigan naman ito ng anak niya. "Sage, "Puwede kang tito muno. Pero ayoko ng gulo." opo." At iyon ang naging simula ng isang bagay na hindi kailanman pinlano ni Elena. Sa unang araw pa lamang, inayos ni Brian at Luis ang maliit na kwartong bakante. Nilinis nila ang mga gamit na matagal nang nakatambak doon at inayos ang isang kutson para sa bagong kitira. Kinagabihan, sabay-sabay silang kumain. "Masarap po yung ulam," sabayan ni Luis. "Adobo lang iyan," sagotan ni Elena. "Adobo lang." "Tita, kung ganito po ang pagkain dito, baka ayaw ko nang umalis." Napatawa si Brian. Hindi sumagot si Elena, pero lihim siyang natuwa. Matagal na rin mula nang may taong ganoon, kadaling magdala ng gaan sa kanilang hapag. Lumipas ang mga araw at mabilis na nasanay si Luis sa bahay. Hindi siya naging pabiga. Maaga siyang gumigising, nagliligpit ng pinagkainan, naglalaban ng sarili niyang damit at paminsan-minsan ay nag-aabot ng pera para makatulong sa pagkain. Pero hindi yon tinatanggap ni Elena. "Gamitin mo na lang para sa pag-aaral mo." Sa halip na sumagot, ngumiti lamang si Luis. Isang umaga, habang nag-ayos sila sa kusina, bigla nitong sinabi, "Alam niyo po, hanga ako sa inyo." Napatingin si Elena. "Bakit?" "Kahit mag-isa na lang kayo, hindi niyo pinabayaan si Brian. Kung ako po ang anak niyo, siguradong magiging pro din ako sa inyo." Simple lamang ang sinabi niya, pero matagal iyong nanatili sa isip ni Elena. Hindi dahil hindi pa siya napupuri noon, kundi dahil parang unang beses matapos ang maraming taon na may nakakita sa kanya, hindi lamang bilang isang ina. Nakita siya ni Luis bilang isang babae na may sariling pagod, sariling pangarap, at sariling kwento. At minsan, sapat na pala iyon para magsimulang gumalaw ang isang pusong matagal ng kahimik. Isang gabi, wala si Brian dahil may pinuntahan sa college. Naiwan sina Elena at Luis sa bahay. Nagluto ang binata ng simpleng pritong itlog at hotdog. "Tita,
Kainene poteo. Sandali lang. Sayang naman po. Pinaghirapan ko ito. Natawa si Elena. Ang yabang mo naman. Hindi po. Honest lang. Umuko silang dalawa sa hapag at nagsimulang magkwentuhan. Sa una, ungkol lamang sa pagkain, trabaho at college. Ngunit habang tumatagal, mas personal ang naging usapan. Pagkatapos nilang kumain, nagligit si Luis. Maya-maya, naupo siya sa sala kung saan naroon si Elena. Tita Elena, piwid po bang magtanong? Ano? Sanayene po bakone magayase. Natigilan si Elena. Sanay na. Tumango si Luis. Ako rin po. Madalas mag-isa. School, trabaho, uwi. Paulit-ulit lang. Nagkatitigan sila. Walang espesyal na nangyari. Walang mahahabang salita. Pero sa ilang segundong iyon, pareho nilang naramdaman ang isang bagay na mahirap ipaliwanag. Pareho pala silang may katahimikang kinikimkim. Kinabukasan, maagang umalis si Luis. Naiwan si Elena sa bahay. Habang nag-ayos siya, napansin niyang malinis ang lababo, maayos ang sala, at may pagkain sa mesa. Hindi niya alam kung bakit siya napangiti. Dahil sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may presensya sa bahay na hindi lamang dagdag na tao. May taong nag-iwan ng bakas. Nang gabing iyon, lete na umuwi si Luis. Pasensya na po, tita. Ang daming tao sa trabaho. Okay lang. Magkahinga ka na. Tumayo si Luis na parang may gustong sabihin. Pero isang salita lamang ang lumabas. Salamat po. Nang gabing iyon, hindi agad nakatulog si Elena. Nakatingin siya sa kisam at pilit na pinipigilan ang mga kaisipang ayaw niyang aminin. Bakit niya napapansin ang oras ng pag-uwi ni Luis? Bakit niya napapansin kapag tahimik ang bahay kapag wala ito? At bakit niya nararamdaman na may kulang kapag hindi niya narinig ang boses nito? Ayaw niyang sagutin ang tanong. Dahil alam niyang may isang hangganang hindi niya dapat tawirin. Kaibigan siya ng kanyang anak. At siya ang ina ng kaibigan nito. Ngunit habang pilit niyang pinapaalala iyon sa sarili, unti-unti namang nagiging mas mahirap kontrolin ang damdaming hindi naman niya hiniling. Dumating ang mga araw na kapag pumapasok si Brian sa college, naiiwan minsan sina Elena at Luis sa bahay. Hindi naman sila gumagawa ng anumang mali. Nag-usap lang. Nagtutulungan sa online business. Nakakape. Umatawa sa maliliit na bagay. Pero ang mga simpleng sandaling iyon ang unti-unting nagiging mahalaga. Isang umaga, nadatnan ni Elena si Luis sa kusina habang naghahanda ng kape. Good morning po. Good morning. Iniabot sa kanya ni Luis ang isang tasa. Para po sa inyo. Nagilat si Elena. Bakit? Napansin kayo po kasi black coffee ang gusto niyo. Ahimik siyang tumingin sa tasa. Napansin mo pa yon? Ngumiti si Luis. Opo. Kahit maliliit na bagay, napapansin ko. Lalo na kapag tungkol sa inyo. Hindi nakasagot si Elena. At doon niya unang naramdaman na ang simpleng kabaitan ni Luis ay maaring may kahulugan na mas malalim kaysa sa inaakala niya. Sa paglipas ng panahon, naging natural na ang lahat. Kapag may order si Elena, tumutulong si Luis magpa. Kapag nahihirapan siya sa isang application, tinuturuan siya ng binata. Kapag pagod siya, pinapaalalahanan siya nitong magpahinga. Minsan, hindi mo napapansin na nahuhulog ka na pala. Hindi dahil may isang malaking sandali, kundi dahil may daan-daang maliliit na sandali na paulit-ulit na nagpaparamdam sa iyo na mahalaga ka. Isang hapon, umalis si Brian para sa internship orientation. Maghapon silang naiwan sa bahay. Ahimik ang paligid habang nag-ayos sila ng kanya-kanyang gawain. Hanggang sa nagsalita si Luis. Tita Elena. Okay lang po bang magsabi ako ng totoo? Napatingin siya. Ano iyong? Nag-atubili ang binata bago huminga ng malalim. Simula po nung dumating ako dito, gumaan yung pakiramdam ko. Hindi agad nakaimik si Elena. Masaya po ako rito. At masaya ako dahil nandito kayo. Tumama sa puso ni Elena ang mga salitang iyon. Hindi niya alam kung ano ang tamang sagot. Dahil sa unang pagkakataon, narinig niya mula sa ibang tao ang isang bagay na matagal na niyang gustong marinig. Hindi bilang ina, hindi bilang biyuda, kundi bilang Elena. Sa sandaling iyon, nagsimula niyang tanungin ang sarili kung hanggang saan niya kayang pigilan ang pusong matagal niyang pinatahimik. Lumipas ang ilang araw matapos ang pag-uusap na iyon.
Ngunit hindi na bumalik sa dati ang pakikitungo ni na Elena at Luis. Pareho nilang sinubukang maging normal. Pareho nilang alam na may mga salitang mas mabuting huwag nang balikan. Ngunit kapag may damdaming minsan nang naipahayag, mahirap na itong ibalik sa lugar kung saan ito nanggaling. Lalo itong naging mahirap kapag silang dalawa lamang ang nasa bahay. Isang hapon, biglang sumama ang pakiramdam ni Elena. Nahilo siya habang nakaupo sa sofa at napahawak sa gilid nito. Agad siyang napansin ni Luis. Tita, okay lang po kayo. Medyo nahihilo lang ako. Lumapis si Luis at kumuha ng tubig. Maingat niya itong inyabok kay Elena. Dahan-dahan po. Inumin niyo muna. Hindi nagmadali si Luis. Nang makita niyang nahihiyapan si Elena kumayo, inalalayan niya ito papunta sa kwarto. Simple lamang ang kilos niya, pero sa sandaling iyon, naramdaman ni Elena ang isang uri ng pag-alaga na matagal na niyang hindi nararanasan. Nang mahiga siya, naupo si Luis sa gilid ng kama. Salamat, mahina niyang sabi. Tita. Ano? Kung may nagawa po akong mali sa inyo, sabihin niyo po. Ayokong maging dahilan ng kahit anong problema. Tinitigan siya ni Elena. Wala kang ginagawang masama, Luis. Nagtaggo ang kanilang mga mata. At kung minsan, may mga katahimikang mas malakas pa kaysa salita. Hindi na kailangang ipaliwanag ni Luis ang nararamdaman niya. Hindi na rin kailangang aminin ni Elena ang matagal niyang itinatago. Pareho na nilang alam. Kaibigan ka ng anak ko, mahina niyang sabi. At alam mong mas matanda ako sa iyo. Opo. Hindi ito tama. Huminga ng malalim si Luis. Alam kayo po. Kung alam mo, bakit hindi mo pinipigilan? Saglit siyang natahimik. Dahil kahit anong pilit ko, hindi ko kayang magsinungaling sa nararamdaman ko. Iyon ang sandaling tuluyang bumigay ang pader na matagal nang itinayo ni Elena. Hindi niya pinangarap na muling magmahal. Hindi niya hinintay na may darating. Sa loob ng maraming taon, itinuring niyang tapos na ang bahaging iyon ng buhay niya. Pero naroon si Luis. At sa kabila ng malaking pagitan ng kanilang edad, pareho silang may damdaming hindi na kayang itago. Ang sumunod na sandali ay puno ng pag-aalinlangan, takot at konsensya. Alam nilang may hangganang hindi dapat tawirin. Ngunit minsan, ang pinakamahirap na laban ay hindi laban sa ibang tao. Ito ay laban sa sariling puso. Matapos ang gabing iyon, naging mas tahimik ang kanilang pakikitungo. Hindi nila pinag-usapan ng direkta ang nangyari. Ngunit mas malinaw na ngayon ang isang bagay. May nabago sa pagitan nila. Kapag nagkakasalubong sila sa kusina, may sandaling katahimikan. Kapag nagkakatinginan sila, pareho silang unang umiiwas. At kapag wala ang isa, hinahanap naman ito ng isip ng isa. Hindi man nila ito tinatawag na relasyon. Mayroon ng bahagi ng bawat araw nila na hindi na maibabalik sa dati. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang kahimik na mundo. Isang gabi, habang inaayos ni Elena ang mga order ng kanyang online business, lumapit si Luis. May mali itong bag sa kamay. Tita Elena. Napatingin siya. Magpapaalam lang po muna ako. Parang may malamig na dumaan sa dibdib ni Elena. Saan ka pupunta? Uwi muna ako sa probinsya. May asikasuhin lang po. Isang linggo lang. Isang linggo. Maikli lamang iyon para sa ibang tao. Pero para kay Elena, biglang naging napakahaba ng 7 araw. Babalik naman ako, dagdag ni Luis. Kung okay pa rin po sa inyo. Pinilit ngumiti ni Elena. Bakit naman hindi? Ngumiti rin si Luis. Magaingat po kayo. Iko rin. At doon sila naghiwalay ng walang malinaw na pangako. Pagkaalis ni Luis, biglang naging napakatahimik ng bahay. Noon, sanay si Elena sa katahimikan. Ngayon, iba na. Dati, ang katahimikan ay bahagi ng buhay niya. Ngayon, pakiramdam niya ay may nawala. Nandoon pa rin ang tasa na ginagamit ni Luis. Nandoon ang upuan kung saan siya madalas umupo. Nandoon ang mga gamit na inayos niya. Ngunit wala na ang taong nagbibigay ng buhay sa mga bagay na iyon. Sinubukan ni Elena na maging abala. Mas pinagtuunan niya ng pansin ang online business. Mas marami siyang inayos na orders. Mas matagal siyang nakaharap sa laptop. Sinubukan niyang punuin ang oras para hindi magkaroon ng puwang ang isip niya. Pero hindi naman madaling takasan ang taong nasa isip mo. Kapag umaga, naalala niya ang kape. Kapag gabi, naalala niya ang mga usapan nila. At kapag pahimik ang bahay, mas malinaw niyang nairinig ang sariling puso. Bakit na-anonymous si Luis? Bakit tila may bahagi ng araw niyang nawala? At higit sa lahat,
Bakit natatakot siyang baka hindi na ito bumali? Isang linggo ang lumipas. At isang hapon, narinig ni Elena ang pagbukas ng gate. Akala niya si Brian. Ngunit isang pamilyar na boses ang narinig niya. Tita Elena, andito na po ako. Napahinto siya. Hindi niya namalayang napangiti siya. Paglabas niya sa sala, nakita niya si Luis. Ang aga mo yata, sabi niya. Pilit pinapanatiling kalmado ang boses. Opo, gusto ko pong makabalik agad. Dietso ang tingin ni Luis sa kanya. Kamusta kayo? Okay lang. Pero pareho nilang alam na hindi yon ang buong katotohanan. Nang gabing iyon, mas mahirap para sa kanilang dalawa na magganggap na walang nagbago. Ang isang linggong pagkawala ay nagpaalala sa kanila kung gaano na sila naging mahalaga sa isa't isa. Ang pananabik, akot, at pangungulila na pilit nilang kinokontrol ay muling lumitaw. At bago nila namalayan, muli nilang pinili ang isa't isa. Pagkatapos, tahimik na nakahiga si Elena habang nakatingin sa kisam. Sa tabi niya, naroon si Luis. Namiss kita, mahina niyang sabi. Napalinggan si Luis. Ako rin. Simple lamang ang dalawang salitang iyon. Ngunit sapat na upang sabihin ang lahat ng bagay na hindi nila kayang sabihin ng malakas. Alam nilang komplikado ang kanilang sitwasyon. Alam nilang may isang taong maaring masaktan kapag nalaman ang lahat. At ang taong iyon ay si Brian. Kaya habang tumatagal ang kanilang lihim, mas lalo ring lumalaki ang kakot. Hindi nila alam kung hanggang kailan nila ito maitatago. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari kapag dumating ang araw na kailangan nilang pumili sa pagitan ng kanilang damdamin at ng katahimikan ng kanilang pamilya. Dumaan ang mga buwan. Unti-unting lumapi ang graduation ni Brian at Luis. Abala ang buong bahay. May mga paghahanda, bisita, pagkain, at mga sandaling puno ng pagmamalaki. Nakatitig si Elena sa anak niyang nakasuot ng toga. Ma, salamat sa lahat. Sabi ni Brian habang niyayakap siya. Hindi ko ito magagawa kung wala kayo. Napangiti si Elena. Lahat ng ginawa ko para sa iyo. Sa kabilang bahagi ng bahay, naroon si Luis. Nagtaggo ang kanilang mga mata. Isang segundo lamang. Ngunit sa isang tingin, bumalik ang lahat ng kanilang itinago. Ang gagabi. Ang mga usapan, ang pangungulila, at ang takot na baka hindi magtagal ang kanilang maliit na mundong sila lamang ang nakakaalam. Matapos ang graduasyon, alam ni Elena na malapit na ang pagbabago. Isang gabi, lumapit si Luis sa kanya. Tita Elena, puwid po ba tayong mag-usap? Tumango siya. Lumabas sila sa terrace. At doon sinabi ni Luis ang mga salitang matagal ng kinatatakutan ni Elena. Magpapaalam na po ako. May naghihintay na trabaho sa kanya. Kailangan niyang umalis at magsimulang bumuo ng sarili niyang buhay. Alam ni Elena na darating ang araw na iyon. Pero iba pala kapag narinig mo na mismo mula sa taong ayaw mong mawala. Salamat po, sabayan ni Luis. Sa pagtanggap sa akin. Sa pagtulong. Sa lahat. Tumango si Elena. Mag-ingat kaya. Sandaling natahimik si Luis. Ita, gusto ko lang malaman nyo, hindi ko pinagsisisihan ang lahat. Hindi nakasagot si Elena. Dahil ang totoo, hindi rin niya iyon pinagsisisihan. Kinabukasan, umalis si Luis. At muling bumalik ang katahimikan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na lamang katahimikan ang naiwan. May alarala. May tanong. At may isang pag-asang pilit nilang parehong itinago. Makalipas ang mga taon, muling natutong mabuhay ng mag-isa si Elena. Hindi na niya hinanap si Luis. Hindi na niya tinanong si Brian tungkol dito. Ibinuhos niya ang sarili sa negosyo at sa buhay na matagal na niyang kilala. Hanggang isang hapon, maagang umuwi si Brian. May kakaibang ngiti sa labi nito. Ma, may sasabihin ako. Napatingin si Elena. Ano iyong? May nakausap akong kaibigan. Huminto siya sandali. Si Luis. Parang biglang bumalik ang nakaraan. Pero hindi niya inaasahan ang susunod na sasabihin ng kanyang anak. May sinabi siya sa akin tungkol sa iyo. Huminga ng malalim si Brian. Ma, gusto kaya raw niyang ligawan. Natigilan si Elena. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita, na para bang biglang bumalik sa isang bahagi ng nakaraan na matagal na niyang sinubukang isara. Sa dami ng taon na lumipas, akala niya natanggap na niya ang pagkawala ni Luis. Akala niya natutunan na niyang mabuhay nang hindi nagtatanong kung nasaan na ito, kung kumusta na, o kung minsan ay naalala rin ba siya nito. Ngunit isang pangalan lang ang binanggit ni Brian, at lahat ng bagay na pilit niyang kinalimutan ay muling nabuhay.
Si Luis, mahina niyang tanong. Oh, Ma. Pinilit ni Elena nang ngumiti. Kamusta naman siya? Okay naman. May trabaho na. Stable na rin. Umango siya, pero hindi niya maitago ang kaba sa kanyang dibdib. Maraming tanong ang gustong lumabas sa kanyang bibig. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ayaw niyang magmukhang naghihintay siya. Ayaw niyang isipin ni Brian na sa loob ng maraming taon, ay may bahagi pa rin ng puso niyang naiwan kay Luis. Ngunit marahil, hindi talaga nalimutan ng puso ang mga bagay na hindi nito natapos. May sinabi pa siya sa akin, dagdag ni Brian. Napatingin si Elena. No. Huminga ng malalim ang kanyang anak bago ngumiti. Sabay naya, gusto kaya raw niyang ligawan. Parang huminto ang mundo ni Elena. Hindi niya alam kung matatawa ba siya, iyak, o tatayo at lalayo sa usapan. Ang taong matagal niyang itinuring na bahagi ng isang lihim na nakaraan ay ngayon muling bumabalik. Hindi na bilang isang batang nangungupahan sa kanilang bahay, kundi bilang isang lalaking handang humarap sa kanya ng maayos. Alam kayo ang iniisip mo, Ma, sabayan ay Brian. Tahimik lamang si Elena. Baka iniisip mong mali dahil mas bata siya. Hindi pa rin siya sumagot. Pero matagal kaya nang nag-aisa. At kilala ko si Luis. Alam kong hindi siya basta-basta magsasabi ng ganoon kung hindi siya seryoso. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ni Elena. Ma, patuloy ni Brian, hindi kita huhusgahan. Napayuko si Elena. Anak. Deserve mo ring maging masaya. Iyon ang mga salitang matagal niyang hindi pinayagang sabihin sa sarili niya. Sa loob ng maraming taon, ang pagkakakilanlan ni Elena ay umiikot sa pagiging ina, biyuda, at taong kailangang maging matatag. Lagi niyang inuuna ang ana. Lagi niyang iniisip kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Lagi niyang tinatanong ang sarili kung karapat-dapat ba siyang magsimulang muli. Pero nang araw na iyon, pinaalala sa kanya ni Brian ang isang bagay na halos nakalimutan na niya. Hindi natatapos ang buhay ng isang tao dahil lamang nawalan siya ng minamahal. At hindi rin nawawala ang karapatang magmahal dahil lamang nagkaroon siya ng nakaraan. Kung may nagpapasaya sa iyo, sabi ni Brian, susuportahan kita. Hindi na napigilan ni Elena ang kanyang luha. Lumapis siya sa anak at mahigit itong niyaka. Salamat, bulong niya.